Sa paanan ng isang luntiang kabundukan, may isang maliit na baryong halos nakalimutan na ng panahon. Ang mga daan ay maputik kapag tag-ulan at maalikabok naman kapag tag-init. Ang mga bahay ay yari sa kawayan, nipa at mga kahoy na unti-unti nang inuubos ng hangin, ulan at paglipas ng mga taon. Karamihan sa mga tao roon ay nabubuhay sa pagsasaka at pangingisda. Kapag hindi maganda ang ani o mahina ang huli, buong baryo ang nakararanas ng gutom. Sa pinakadulong bahagi ng baryo ay nakatayo ang isang maliit na kubong, halos bumigay na ang bubong. Dito nakatira ang isang binatang panday na nagngangalang Mateo. Hindi siya mayaman. Wala siyang malawak na lupain, wala siyang mga alagang hayop, at wala rin siyang naipong salapi. Ang tanging kayamanan niya ay ang lumang pugon na minana pa niya sa kanyang ama, isang kalawanging martilyo, ilang sipit, at isang sirang palihan na siya mismo ang paulit-ulit na inaayos. Maaga pa lamang ay gising na si Mateo. Habang ang karamihan ay natutulog pa, siya ay nagiigib ng tubig mula sa balon. Pagkatapos ay nagsisibak siya ng kahoy na magsisilbing panggatong sa kanyang pugon. Hindi siya nagrereklamo kahit mabigat ang bawat gawain. Alam niyang kung hindi siya kikilos, wala siyang makakain sa buong maghapon. Nang sumikat ang araw, sinindihan niya ang pugon. Unti-unting namula ang mga uling. Maya-maya ay naging matingkad na kahel ang apoy hanggang sa tuluyang nagningas ang buong pugon. Isa-isang inilatag ni Mateo ang mga lumang bakal na ipinaayos ng mga magsasaka. May lumang itak na mapurol na. May sirang pala. May kalawanging araro. Lahat ng iyon ay kailangang maibalik sa dating tibay upang magamit muli sa bukid. Maingat niyang pinainit ang bakal bago ito hinampas ng paulit-ulit gamit ang mabigat na martilyo. Tumilamsik ang maliliit na apoy habang ang bawat hampas ay tila may kasamang pangarap. Hindi siya basta gumagawa ng bakal. Bawat hampas ay may kasamang pag-asang balang araw ay gaganda rin ang kanyang buhay. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Mang Isko, isang matandang magsasaka. Bitbit nito ang lumang karit. "Mateo," sabi ng matanda, "pasensya ka na. Wala pa akong pambayad ngayon. Kapag naibenta ko ang ani, saka na lang kita babayaran." Ngumiti lamang si Mateo. "Kunin ninyo na po mamaya. Hindi kailangang magmadali sa bayad." Napabuntong hininga si Mang Isko. "Napakabuti mong tao. Sana'y dumating ang araw na ikaw naman ang swertehin." Umalis ang matanda na may magaan na pakiramdam. Hindi iyon ang unang pagkakataon na gumawa si Mateo ng walang bayad. Alam niyang mahirap ang buhay sa baryo. Kung minsan ay gulay lamang ang ibinabayad sa kanya, kung minsan na may bigas. May mga araw ding wala siyang tinatanggap na kapalit. Para sa kanya, mas mahalagang may magamit ang mga tao kaysa mapabayaan ang kanilang kabuhayan. Ngunit hindi lahat ay naaawa sa kanya. Sa kabilang bahagi ng baryo ay may isa ring panday na nagngangalang Donato. Mas malaki ang kanyang pagawaan. Mas bago ang kanyang mga kagamitan. Mas marami rin siyang tauhan. Subalit kilala siya sa pagiging sakim. Hindi siya gumagawa hanggat walang paunang bayad. Kapag kulang ang ibinayad ng tao, hindi niya tatapusin ang ipinapagawa. Dahil dito, marami ang napipilitang kay Mateo lumapit. Isang tanghali, nagkasalubong ang dalawa sa palengke. Sinulyapan ni Donato ang damit ni Mateo na maraming tagpi. "Mateo," wika niya, "hanggang ngayon ba'y libre ka pa ring gumawa?" Hindi sumagot ang binata. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Ngunit hindi tumigil si Donato. "Hindi ka yayaman kung ganyan ka. Ang kabaitan ay hindi ipinambibili ng bigas." Marahang humarap si Mateo. Hindi rin po nabibili ng salapi ang tiwala ng tao. Saglit na natahimik si Donato, ngunit maya-maya'y napangisi lamang siya. "Kapag nagutom ka, hindi ka papakainin ng tiwala." Tumalikod siya habang tumatawa. Hindi na lamang pinansin ni Mateo ang sinabi nito. Sanay na siya sa pangmamaliit. Mas pinili niyang ituon ang isip sa kanyang trabaho kaysa sa masasakit na salita. Pagsapit ng gabi,
Tahimik na umuwi si Mateo sa kanyang kubo. Binilang niya ang kinita sa buong araw. 3 pirasong pilak lamang. Hindi yon sapat upang bumili ng maraming pagkain. Bumili siya ng kaunting bigas at ilang gulay. Pagdating sa bahay ay nagsaing siya. Habang hinihintay maluto ang kanin, pinagmasdan niya ang lumang larawan ng kanyang mga magulang na nakasabit sa dingding. Naalala niya ang mga sinabi ng kanyang ama bago ito pumanaw. Anak, ang bakal ay tumitibay sa apoy. Ang tao naman ay tumitibay sa mga pagsubok. Huwag mong hahayaang maging matigas ang puso mo kahit gaano kahirap ang buhay. Paulit-ulit iyong bumabalik sa kanyang isip. Kaya sa tuwing siya ay pinanghihinaan ng loob, iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Kinabukasan ay muling sumikat ang araw. Habang naglalakad si Mateo papunta sa ilog upang kumuha ng tubig, napansin niyang tila mas tahimik ang kagubatan kaysa karaniwan. Kahit ang mga ibon ay kakaunti ang huni. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila may dalang kakaibang pakiramdam. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong humihila sa kanyang loob upang lumakad ng mas malalim sa gubat. Hindi pa niya batid na ang simpleng paglalakad na yon ang magsisimula ng pinakadakilang pagbabago sa kanyang buhay. Isang pagbabago na magsisimula sa isang bagay na napakaliit, ngunit magpapabago sa kapalaran ng marami. Madaling araw pa lamang ay gising na si Mateo. Katulad ng nakagawian niya, tahimik niyang isinabit ang lumang sisidla ng tubig sa kanyang balikat at naglakad patungo sa ilog. Manipis ang hamog na bumabalot sa kabundukan at ang malamig na simoy ng hangin ay tila may dalang kakaibang katahimikan. Habang naglalakad siya sa makitid na daan, napansin niyang tila kakaiba ang paligid. Ang mga dahong dati marahang sumasayaw sa hangin ay halos hindi gumagalaw. Maging ang huni ng mga ibon ay tila nawala. Tanging ang mahinang agos ng ilog ang kanyang naririnig. Nang mapuno niya ang kanyang sisidlan, hindi siya agad umuwi. Hindi may paliwanag na pakiramdam na tila may humihila sa kanya papasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Hindi siya takot sa gubat. Bata pa lamang siya ay madalas na siyang maghanap ng panggatong at kahoy doon. Kabisado niya ang halos bawat daan at bawat malaking puno. Ngunit sa pagkakataong iyon ay pabang may bago siyang tatahakin. Patuloy siyang naglakad. Lumipas ang ilang sandali hanggang makarating siya sa isang bahagi ng gubat na bihira niyang puntahan. Malalaki ang mga puno roon at ang kanilang mga sanga ay halos magtagpo na sa itaas, kaya't kaunti lamang ang sinag ng araw na nakalulusot. Habang maingat siyang naglalakad, may kakaibang liwanag na sumilaw sa kanyang mga mata. Huminto siya. Muli niyang hinanap ang pinagmumulan ng liwanag. Sa paanan ng isang napakalaking punong balete ay may maliit na bagay na bahagyang nakabaon sa lupa. Kahit natatakpan ito ng tuyong mga dahon, malinaw na kumikislap ito sa bawat sinag ng araw na tumatama rito. Lumapit si Mateo. Maingat niyang inalis ang mga dahon at lupa. Isang lumang pako ang kanyang nakita. Hindi ito ginto, hindi rin pilak, ngunit kakaiba ang anyo nito. Ang bakal ay makinis na makinis, at kahit tila napakatagal na nitong nakabaon sa lupa, wala itong bakas ng kalawang. Sa bawat paggalaw niya ay nagliliwanag ito na tila may sariling sinag. Pinulot niya ang pako. Mainit ito sa kanyang palad, ngunit hindi nakapapaso. Pinagmasdan niya itong mabuti. Napakaganda mong bakal. Mahina niyang sambit. Hindi ka pangkaraniwang pako. Wala siyang maisip na dahilan upang iwan iyon sa gubat. Maingat niya itong isinilid sa maliit na supot na nakatali sa kanyang baywang at nagpatuloy sa pag-uwi. Pagdating sa kanyang pagawaan, ay agad niyang sinimulan ang mga nakatambak na gawain. Ilang sandali pa'y dumating si Aling Rosa. Bitbit nito ang ilang pirasong kahoy. "Mateo," sabi ng matanda, "bumigay na ang dingding ng aming bahay kagabi. Maaari mo ba kaming tulungan?" Ngumiti si Mateo. "Siyempre po." Agad niyang sinuri ang mga kahoy.
Matibay pa ang karamihan sa mga ito. Kailangan lamang palitan ang ilang pako at lagyan ng bagong suporta ang dingding. Habang naghahanap siya ng magagamit na pako, naalala niya ang kakaibang pako na napulot niya sa gubat. Inilabas niya ito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay doon ito nararapat gamitin. Maingat niyang ipinukpok ang pako sa pangunahing haligi ng bahay ni Aling Rosa. Hindi ito nahirapang pumasok sa matigas na kahoy. Sa huling hampas ng martilyo, tila may banayad na init na dumaloy sa buong haligi. Napahinto si Mateo. Akala niya'y namalikmata lamang siya. Sinuri niyang mabuti ang kahoy. Wala naman siyang nakitang kakaiba. Matapos niyang ayusin ang bahay ay nagpasalamat ng paulit-ulit si Aling Rosa. Kung wala ka, baka bumagsak na ang bahay namin. Kaunting pag-aayos lamang po iyon, sagot ni Mateo. Hindi na niya inisip pa ang kakaibang pako. Lumipas ang ilang araw. Isang malakas na bagyo ang dumating sa baryo. Humagupit ang malalakas na hangin. Bumuhos ang walang tigil na ulan. Isa-isang nasira ang ilang bahay. May mga bubong na tinangay ng hangin at may mga dingding na gumuho dahil sa lakas ng ulan. Kinabukasan, agad na lumabas ang mga tao upang tingnan ang pinsala. Halos lahat ay nagulat. Sa kabila ng lakas ng bagyo, ang bahay ni Aling Rosa ay halos walang nasirang bahagi. Ang dingding na inayos ni Mateo ay nanatiling matatag. Maging ang mga haligi nito ay tila lalong tumibay. Nagtaka ang mga tao. Paano nangyari iyon? Mas malakas pa ang hangin dito kaysa sa ibang lugar. Walang bitak ang bahay. Hindi rin makapaniwala si Aling Rosa. Lumapit siya kay Mateo. Anak, parang himala ang ginawa mo. Napakamot lamang sa ulo si Mateo. Maayos lang po siguro ang pagkakagawa. Ngunit ng gabing iyon, hindi mapakali ang binata. Paulit-ulit niyang naaalala ang kakaibang pako. Naalala rin niya ang banayad na init na naramdaman niya nang ipukpok niya iyon sa haligi. May kakaiba sa bagay na iyon. Subalit, hindi pa niya alam kung ano. Habang nakatanaw siya sa mga bituin sa labas ng kanyang kubo, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang martilyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang ang simpleng pako na kanyang napulot ay maaaring hindi pangkaraniwang bakal. At marahil, iyon ang magiging simula ng isang lihim na magpapabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati sa kapalaran ng buong baryo. Makalipas ang bagyong dumaan sa baryo, unti-unting bumalik ang sigla ng mga tao. Muli nilang inayos ang kanilang mga tahanan, nilinis ang mga bakuran, at nagsimulang magtanim upang makabawi sa mga nasirang pananim. Ngunit sa bawat pag-uusap ng mga taga-baryo, iisa ang madalas na paksa, ang bahay ni Aling Rosa. Habang ang ilang tahanan ay halos muling itinayo mula sa simula, ang maliit na bahay ng matanda ay nanatiling matatag. Ang dingding na inayos ni Mateo ay tila hindi man lamang ginalaw ng malakas na hangin. Marami ang nagtaka. Isang umaga, dumating si Mang Isko sa pagawaan ni Mateo. Anak, wika niya habang pinagmamasdan ng lumang pugon. Ikaw rin sana ang mag-ayos ng bahay namin. Nakita namin ang bahay ni Aling Rosa, parang lalo pang tumibay. Ngumiti si Mateo. Gagawin ko po ang aking makakaya. Hindi nagtagal ay sunod-sunod na rin ang dumating na mga taga-baryo. May nais magpatibay ng haligi. May gustong ipaayos ang bubong. May kailangang palitan ng mga lumang pako sa kanilang bahay. Hindi sanay si Mateo sa napakaraming ipinagagawa. Noon ay ilang kasangkapan lamang ang kanyang inaayos bawat araw. Ngayon ay halos hindi na siya makapagpahinga. Gayunman, hindi siya tumanggi. Isa-isa niyang pinuntahan ang bawat bahay. Sa bawat tahanang kanyang inaayos, buong puso niyang ginagawa ang kanyang trabaho. Hindi niya kailanman binawasan ang kalidad ng kanyang gawa kahit marami na ang naghihintay. Habang lumilipas ang mga araw, may isa pa siyang napansing kakaiba.
Sa tuwing ginagamit niya ang mahiwagang pako bilang pangunahing pangkabit ng isang haligi o mahalagang bahagi ng bahay, tila mas tumitibay ang buong estruktura. Kahit ordinaryong kahoy lamang ang gamit, nagiging matatag ito na parang yari sa pinakamatigas na punong kahoy. Hindi niya ito maipaliwanag. Sinubukan niyang alisin ang pako mula sa unang bahay na kanyang inayos. Ngunit hindi ito maigalaw. Kahit anong lakas ng paghila niya gamit ang sipit, nanatili itong nakabaon. Para bang naging bahagi na ito ng kahoy, napailing siya. Hindi ito pangkaraniwang bakal. Ngunit pinili niyang huwag sabihin ito kahit kanino. Ayaw niyang isipin ng mga tao na siya ay nagmamalaki o gumagawa ng kwento. Samantala napansin ni Donato ang pagdami ng mga taong pumupunta kay Mateo. Minsan ay halos wala nang nagpapagawa sa kanyang pagawaan. Habang nakatanaw siya sa bintana, nakita niyang may mahabang pila sa kubo ni Mateo. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ano ba ang mayroon sa batang iyon? Bulong niya. Tinawag niya ang isa sa kanyang tauhan. Puntahan mo si Mateo. Alamin mo kung bakit doon nagpupunta ang lahat. Tumango ang tauhan at nagtungo sa kabilang bahagi ng baryo. Nagkunwari itong magpapagawa ng lumang itak habang palihim na inoobserbahan ang ginagawa ni Mateo. Ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Tahimik lamang na nagtatrabaho ang binata. Maingat, masipag, hindi nagmamadali. Pagbalik niya kay Donato, wala siyang maibigay na paliwanag. Karaniwang panday lang siya. Hindi nasiyahan si Donato sa sagot. Hindi maaaring basta na lamang lumipat ang lahat ng costumer. Makalipas ang ilang araw, dumating sa baryo ang isang mangangalakal na naglalakbay sa iba't ibang lalawigan. Habang nagpapahinga siya sa tindahan, narinig niya ang usapan ng mga tao tungkol kay Mateo. Lumapit siya sa bahay ni Aling Rosa upang makita mismo ang sinasabing matibay na tahanan. Maingat niyang sinuri ang mga haligi, hinawakan ang mga dingding, tiningnan ang pagkakagawa. Pagkatapos ay ngumiti siya. Napakahusay ng panday na gumawa nito. Nang araw ding iyon ay nagtungo siya sa paggawaan ni Mateo. Ako si Ernesto, pakilala ng mga ngalakal. Narinig kong mahusay kang gumawa. Magalang na yumuko si Mateo. Marami pa po akong kailangang matutuhan. Nagustuhan ni Ernesto ang sagot. Bihira akong makakita ng panday na hindi nagyayabang. Ipinakita niya ang sirang bakal ng kanyang kariton. Maari mo ba itong ayusin? Agad na sinimulan ni Mateo ang trabaho. Sinuri niya ang bawat bitak. Pinainit ang bakal. Dahan-dahang hinubog hanggang maging pantay. Nang matapos, sinubukan mismo ni Ernesto ang kariton. Makinis itong umandar. Napangiti siya. Higit pa sa inaasahan ko. Iniabot niya ang bayad, ngunit nadagdagan pa ito ng ilang barya. Para sa iyong sipag, nagpasalamat si Mateo. Hindi siya sanay tumanggap ng malaking bayad. Pagkaalis ng mga ngalakal, napansin niya ang ilang supot ng bigas at gulay na iniwan din nito bilang pasasalamat. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, napuno ang kanyang maliit na kusina ng pagkain. Naupo siya sa harap ng kanyang kubo habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Napangiti siya. Hindi dahil sa dami ng kanyang kinita, kundi dahil unti-unti niyang nakikita ang bunga ng mga aral ng kanyang ama. Ang kabutihang itinanim niya sa loob ng maraming taon ay nagsisimula ng mamunga. Ngunit sa kabilang panig ng baryo, isang pares ng matang puno ng inggit ang tahimik na nakatingin sa kanya. Hindi pa alam ni Mateo na may isang taong nagsisimula ng magplano upang malaman at maagaw ang lihim ng kanyang pambihirang tagumpay. Hindi nalingid sa buong baryo ang husay ni Mateo bilang panday. Sa bawat tahanang kanyang naayos ay naiiwan ang tiwala ng mga tao. Hindi man siya naniningil ng malaki,
Lagi niyang sinisiguro na ang bawat pako, bawat kahoy at bawat bakal na kanyang hinuhubog ay magiging matibay at maaasahan. Araw-araw ay may mga taong naghihintay sa labas ng kanyang maliit na pagawaan. May magsasakang kailangang ipaayos ang araro. May mangingisdang nasira ang kawit ng bangka. May pamilyang nais magpatayo ng bagong silungan bago muling dumating ang tag-ulan. Hindi nagbabago si Mateo. Kung paano siya noong wala pang lumalapit sa kanya, ganoon pa rin siya ngayon. Tahimik, masipag, mapagkumbaba. Ngunit habang dumarami ang kanyang tinutulungan, lalo namang lumalalim ang inggit na namumuo sa puso ni Donato. Minsan ay tumayo siya sa harap ng kanyang pagawaan at napansing wala ni isang customer ang naghihintay. Ang mga tauhan niya ay nakaupo lamang habang nililinis ang mga kagamitan. Tahimik ang paligid. Naiinis niyang pinukpok ang mesa. Hindi ito maaaring magpatuloy. Lumapit ang kanyang kanang kamay na si Bruno. Ano po ang balak ninyo? Hindi agad sumagot si Donato. Nakatingin lamang siya sa direksyon ng pagawaan ni Mateo. May itinatago ang batang iyon. Sa tingin po ba ninyo ay may lihim siyang paraan ng paggawa? Sigurado ako. Napaisip si Bruno. Kung ganoon po, bakit hindi natin alamin? Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa mukha ni Donato. Iyan mismo ang gagawin natin. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang buong baryo, tahimik na nagtungo si Bruno sa pagawaan ni Mateo. Walang ilaw. Tahimik ang pugon. Marahang itinulak ni Bruno ang pintuan. Bahagya itong bumukas. Pumasok siya sa loob. Sinuri niya ang bawat sulok. May mga lumang martilyo, may sipit, may ilang bakal na nakasalansan. May mga kahoy na nakahanay sa dingding, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Binuksan niya ang mga kahon, tiningnan ang mga supot, wala pa rin. Bago siya tuluyang umalis, napansin niya ang isang maliit na telang nakapatong sa mesa. Maingat niya itong binuksan. Naroon ang mahiwagang pako. Tahimik itong nakahiga, ngunit kahit walang ilaw, ay tila bahagya pa rin itong kumikislap. Napalunok si Bruno. Hindi ordinaryong bakal ito. Iniabot na sana niya ang kanyang kamay. Ngunit nang mahawakan niya ang pako ay bigla niyang naramdaman ang matinding init. Napabitaw siya. Napaatras siya sa gulat. Hindi siya napaso, ngunit tila may puwersang tumangging kunin niya ang pako. Sa takot ay dali-dali siyang tumakbo palabas ng pagawaan. Kinabukasan, agad niyang isinumbong ang lahat kay Donato. May nakita ako. Ano? Isang kakaibang pako. Nanlaki ang mga mata ni Donato. Nakuha mo ba? Umiling si Bruno. Hindi ko mahawakan. Hindi makapaniwala si Donato. Isang pako lang ang kinatakutan mo? Hindi ko maipaliwanag. Para bang buhay ang bakal. Hindi nagsalita si Donato. Sa halip ay lalo lamang siyang naging determinado. Kung hindi mo kaya, ako mismo ang kukuha. Samantala, walang kaalam-alam si Mateo sa nangyari. Abala siya sa paggawa ng bagong haligi para sa bahay ng isang mag-asawang bagong kasal. Habang pinaplantsa niya ang bakal sa apoy, lumapit si Mang Isko. Mateo, Lolo, ano po yon? Nakikita kong dumarami na ang lumalapit sa iyo. Opo, huwag mong hahayaang baguhin ka ng tagumpay. Ngumiti si Mateo. Hindi po, hindi ko makakalimutan kung saan ako nagsimula. Tumango ang matanda. Iyan ang dahilan kung bakit pinagpapala ang taong may mabuting puso. Nang gabing iyon, matapos ang buong araw ng pagtatrabaho, muli niyang inilabas ang mahiwagang pako. Pinagmasdan niya ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tahimik lamang ito. Ngunit habang hawak niya ito, tila may kakaibang init na dumadaloy sa kanyang palad. Hindi ito nakapapaso. Sa halip ay nagbibigay ito ng kakaibang kapanatagan na pabuntong hininga siya. Kung sino ka man o saan ka man nanggaling, salamat sa tulong na ibinibigay mo.
Muli niya itong ibinalot sa malinis na tela at itinago sa kanyang mesa. Hindi niya alam na sa labas ng kanyang kubo ay may isang pares ng matang tahimik na nagmamasid. Si Donato. Nagtatago siya sa likod ng isang malaking puno habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao. Ngayon ay sigurado na siya. May lihim si Mateo at handa siyang gawin ang lahat upang mapasakamay ang mahiwagang pako kahit pa kailangan niyang isugal ang kanyang dangal at pagkatao. Lumipas ang ilang araw matapos ang lihim na pagpasok ni Bruno sa paggawaan ni Mateo. Walang kamalay-malay ang batang panday na may mga matang nagmamasid sa bawat kilos niya. Patuloy lamang siyang nagtatrabaho mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Sa bawat bahay na kanyang naaayos, mas lalo siyang pinagkakatiwalaan ng mga tao. Hindi lamang dahil sa tibay ng kanyang ginagawa, kundi dahil alam nilang hindi siya nanlalamang. Kapag may sobrang kahoy ang isang pamilya, ginagamit niya iyon upang matulungan ang iba. Kapag may matandang walang maibayad, tinatanggap niya ang isang taos-pusong pasasalamat bilang kabayaran. Unti-unting nagkaroon ng pagkakaisa ang buong baryo. Ang mga dati nag-aaway sa maliit na bagay ay nagsimulang magtulungan. Kung may nasisirang bahay, sama-sama nila itong inaayos. At sa bawat gawaing iyon, laging naroon si Mateo. Isang umaga, dumating sa baryo ang kapitan. Kasama niya ang ilang matatandang tagapayo. Lumapit siya kay Mateo habang ito'y naghahasa ng isang itak. "Mateo," wika ng kapitan, "may hihilingin sana kami." Tumayo ang panday at magalang na yumuko. "Ano po iyon, kapitan?" "Itatayo natin ang unang bulwagang bayan." Napangiti si Mateo. "Napakagandang balita po. Ngunit gusto naming ikaw ang mamuno sa paggawa." Saglit na natahimik si Mateo. Hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil alam niyang napakalaking responsibilidad nito. "Ako po ba ang napili ninyo?" Tumango ang kapitan. "Ikaw ang pinagkakatiwalaan ng buong baryo." Tinanggap ni Mateo ang gawain ng buong pagpapakumbaba. Kinabukasan ay sinimulan nila ang pagtatayo. Nagtipon ang mga kalalakihan upang magputol ng kahoy. Ang mga kababaihan naman ay naghanda ng pagkain para sa mga manggagawa. Ang mga kabataan ay nagbuhat ng mga gamit. Hindi kailanman nakita ang ganoong pagkakaisa sa baryo. Habang ginagawa ang pangunahing haligi ng bulwagan, tahimik na inilabas ni Mateo ang mahiwagang pako. Matagal niya itong pinagmasdan. "Hindi ito para sa akin," bulong niya. "Para ito sa lahat." Maingat niyang ipinukpok ang mahiwagang pako sa pinakasentro ng pangunahing haligi. Sa huling hampas ng martilyo, bahagyang umihip ang malamig na hangin. Nagsitayuan ang balahibo ng ilang manggagawa. Napatingin sila sa paligid. Tila lumamig bigla. Wala namang ulap. Nagkatinginan sila ngunit ipinagpatuloy ang trabaho. Hindi nila alam na sa sandaling iyon ay tila naging mas matatag ang buong balangkas ng gusali. Mula sa malayo ay tahimik na nagmamasid si Donato. Hindi niya nakita ang mismong pako. Ngunit nakita niyang may inilagay si Mateo sa pangunahing haligi. Lalong tumindi ang kanyang pagnanais na maagaw ang lihim. Kinagabihan, habang walang tao sa ginagawang bulwagan, dahan-dahang lumapit si Donato. May dala siyang martilyo at sipit. Tinungo niya ang pangunahing haligi. Kung ito ang dahilan ng kanyang tagumpay, akin na ito. Maingat niyang hinanap ang kakaibang pako. Nang makita niya ito, agad niya itong sinubukang bunutin. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Hindi man lamang ito gumalaw. Pinukpok niya ang paligid nito. Wala pa ring nangyari. Lalo siyang nainis. "Hindi maaari." Buong lakas niyang hinila ang pako. Sa sandaling iyon ay nabali ang sipit na kanyang hawak. Napaupo siya sa lupa sa sobrang lakas ng pagkakahila. Humihingal siyang tumitig sa pako. Ni isang gasgas ay wala rito. Samantala,
Kinaumagahan ay napansin ni Mateo ang mga bakas ng paghuhukay sa paligid ng haligi. May sirang sipit ding naiwan sa lupa. Pinulot niya ito. Hindi siya nagsalita. Ngunit alam niyang may nagtangkang galawin ang mahiwagang pako. Hindi niya sinabi ito sa kahit sino. Sa halip ay lalo niyang pinagbuti ang pagbabantay. Habang pauwi siya ng hapong iyon, nasa lubong niya ang isang matandang hindi niya pa nakikita noon. Mahaba ang balbas nito at may dalang tungkod na yari sa matandang kahoy. Mapayapa ang mga mata ng matanda. Huminto ito sa harap ni Mateo. "Ikaw ba ang panday ng baryong ito?" "Opo," ngumiti ang matanda. "Naririnig ko ang kabutihan ng iyong puso." Nagulat si Mateo. "Hindi ko po kayo kilala." "Hindi mahalaga kung kilala mo ako." Sandaling tumingin ang matanda sa mga kamay ni Mateo. Ang tunay na lakas ng bakal ay hindi nagmumula sa apoy. Napakunot noo si Mateo, kundi sa pusong humahawak dito. Bago pa man makapagtanong si Mateo, maranang naglakad ang matanda palayo. Ilang hakbang lamang ang lumipas ay natakpan siya ng isang malaking puno. Nang sundan siya ng tingin ni Mateo, wala na siyang nakita. Parang bigla na lamang itong naglaho. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang kanyang martilyo. Hindi niya maipaliwanag ang nangyari, ngunit pakiramdam niya ay may kaugnayan ang matandang iyon sa mahiwagang pako. At sa kauna-unahang pagkakataon, naisip niyang ang lihim ng pako ay mas malalim pa kaysa sa kanyang inaakala. Hindi mapawi sa isip ni Mateo ang matandang kanyang nakasalubong. Sa buong magdamag ay paulit-ulit niyang inalala ang mga salitang binitiwan nito. Ang tunay na lakas ng bakal ay hindi nagmumula sa apoy, kundi sa pusong humahawak dito. Simple lamang ang mga salitang iyon, ngunit tila may malalim na kahulugan. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa bulwagang kanilang itinatayo. Habang sinusuri niya ang mga haligi, napansin niyang wala ni katiting na pinsala ang bahaging pinaglagyan niya ng mahiwagang pako, kahit malinaw ang mga bakas ng pagtatangkang bunutin nito. Tahimik siyang napangiti. Hindi dahil natuwa siyang walang nakakuha sa pako, kundi dahil lalo siyang naniwalang may layunin ang pagkakatagpo niya rito. Nagpatuloy ang paggawa sa bulwagan sa loob ng ilang linggo. Sa tulong ng buong baryo ay unti-unting nabuo ang malaking gusali. Ito ang magiging lugar ng mga pagpupulong, pagdiriwang at kanlungan ng mga tao kapag may sakuna. Labis ang kasiyahan ng kapitan. "Kung hindi dahil sa inyong pagtutulungan," sabi niya, "hindi natin ito matatapos." Nagpalakpakan ng mga tao. Ngunit si Mateo ay tahimik lamang na naglinis ng kanyang mga kagamitan. Hindi niya hinangad ang papuri. Masaya na siyang makita ang mga tao na nagkakaisa. Samantala, hindi mapalagay si Donato. 2 beses na siyang nabigo sa pagkuha ng mahiwagang pako. Habang nakaupo siya sa loob ng kanyang paggawaan, nag-iisip siya ng bagong paraan. Lumapit si Bruno. "Huwag na po nating pilitin, baka mapahamak lamang tayo." Mariing umiling si Donato. "Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang lihim ni Mateo." "Ngunit paano?" Nag-isip sandali si Donato. "Kung hindi ko makukuha ang pako, sisirain ko ang kanyang pangalan." Nagulat si Bruno. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Kapag nawalan siya ng tiwala ng mga tao, wala ring halaga ang kanyang kabutihan. Tahimik na yumuko si Bruno. Hindi na siya sumagot. Sa kabilang dako, isang hapon ay muling nagtungo si Mateo sa kagubatan upang mangalap ng panggatong. Hindi niya sinasadya, ngunit muli siyang napadpad sa lugar kung saan niya unang nakita ang mahiwagang pako. Huminto siya. Tahimik niyang pinagmasdan ang malaking punong balete. Bigla niyang napansing may isang matandang nakaupo sa ilalim nito. Ang parehong matandang nakasalubong niya ilang araw na ang nakalipas. Magalang na lumapit si Mateo. "Kayo po pala," ngumiti ang matanda. "Alam kong babalik ka." Napaupo si Mateo sa isang malaking ugat ng puno. "Marami po akong gustong itanong." "Tungkol sa pako?" Tumango si Mateo. "Paano ninyo nalaman?"
Ngumiti lamang ang matanda. Matagal ko na itong hinihintay. Lalong nagtaka si Mateo. May alam po ba kayo tungkol dito? Tahimik na tumingin ang matanda sa matatayog na puno. Noong unang panahon, anya, may isang panday na kilala sa kanyang kabutihan. Hindi siya yumaman, ngunit hindi rin siya nagdamot kailanman. Tahimik na nakinig si Mateo. Isang araw ay may tinulungan siyang isang matandang manlalakbay na walang maibayad. Bilang pasasalamat, binigyan siya ng isang kakaibang pako. Napalunok si Mateo. Katulad po ba ng nasa akin? Tumango ang matanda. Ang pako ay hindi nagbibigay ng kapangyarihan sa sinuman. Napakunot noo si Mateo. Hindi po? Hindi. Huminto ang matanda bago muling nagsalita. Pinapalakas lamang nito ang kabutihang nasa puso ng may hawak. Tahimik ang buong kagubatan. Tanging ang marahang paghihip ng hangin ang maririnig. Kapag ang taong gumagamit nito ay sakim, mawawala ang bisa nito. Ngunit kung ang layunin niya ay tumulong sa kapwa, ang kanyang ginagawa ay magiging pagpapala sa marami. Napabuntong hininga si Mateo. Ngayon lamang niya naunawaan kung bakit tila ayaw magpagamit ng pako sa iba. Hindi ito isang kayamanang maaaring angkinin. Isa itong pananagutan. Tumingin siya sa matanda. Kayo po ba ang nag-iwan ng pako? Ngumiti ang matanda ngunit hindi sumagot. Sa halip ay tumayo ito at marahang hinawakan ang balikat ni Mateo. Darating ang panahon na susubukin ang iyong puso. Higit na mahirap kaysa kahirapang naranasan mo. Huwag mong hayaang manaigang galit. Pagkasabi nito ay nagsimula itong maglakad papalayo. Sandali po, tawag ni Mateo. Ngunit pag-ikot ng matanda sa likod ng malaking puno, muli itong naglaho na parang hangin. Matagal na nakatayo si Mateo. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba ang lahat. Ngunit ramdam niya ang kapayapaang iniwan ng matanda. Habang pauwi siya, mahigpit niyang hinawakan ang maliit na supot na kinalalagyan ng mahiwagang pako. Sa kanyang dibdib ay nabuo ang isang matibay na pasya. Ano man ang mangyari, hindi niya gagamitin ang mahiwagang pako para sa pansariling kapakinabangan. Gagamitin niya ito upang magbigay ng pag-asa sa mga taong nangangailangan. Ngunit hindi niya alam na sa mismong gabing iyon, sinimulan na ni Donato ang isang masamang balak na maaaring sumira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Lumipas ang ilang araw matapos ang ikalawang pagkikita ni na Mateo at ng mahiwagang matanda. Mas lalo niyang pinagbubuti ang kanyang trabaho at mas lalo rin niyang pinahahalagahan ang bawat pagkakataong makatulong sa kanyang mga kababaryo. Natapos na rin ang malaking bulwagang bayan. Nang araw ng pagbubukas nito, nagtipon ng buong baryo. May mga magsasakang may dalang ani, mga mangingisdang may dalang sariwang huli, at mga batang masayang naglalaro sa malawak na bakuran. Humarap ang kapitan sa harap ng mga tao. Ang bulwagang ito ay bunga ng ating pagkakaisa. Ngunit hindi natin maikakaila na si Mateo ang naging gabay sa pagtatayo nito. Lumingon ang lahat kay Mateo. Nahihiyang yumuko ang binata. Hindi siya sanay sa papuri. Lumapit ang kapitan at iniabot sa kanya ang isang maliit na plate na yari sa kahoy. Bilang pasasalamat ng buong baryo, tinanggap iyon ni Mateo ng may paggalang. Maraming salamat po. Ang tagumpay na ito ay hindi para sa akin lamang. Para po ito sa ating lahat. Mas lalo siyang hinangaan ng mga tao. Ngunit sa isang sulok ng bulwagan ay tahimik na nakatingin si Donato. Habang naririnig niya ang palakpakan ng mga tao, lalo lamang nag-aalab ang kanyang inggit. Nang gabing iyon, tinawag niya si Bruno. Hindi na sapat ang pagmamanman. Ano po ang balak ninyo? Hindi na nila dapat pagkatiwalaan si Mateo. Tahimik na nakinig si Bruno. Kailangan nilang maniwalang siya ang dahilan ng kanilang kapahamakan. Nag-alangan si Bruno, ngunit wala naman siyang ginagawang masama. Matalim ang tinging ibinigay ni Donato.
Hindi mahalaga ang katotohanan. Mahalaga ang paniwalaan ng mga tao. Kinabukasan, madaling araw pa lamang ay palihim na nagtungo sina Donato at Bruno sa isang bahay na kasalukuyang inaayos ni Mateo. Sinira nila ang isa sa mga haliging hindi pa natatapos. Maingat nilang niluwagan ang mga pako at nilagyan ng malalalim na hiwa ang kahoy. Pagkatapos ay tahimik silang umalis. Nang sumikat ang araw, dumating si Mateo upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Hindi niya napansin ang ginawang paninira. Nang hapon ding iyon, habang sinusubukan ng may-ari ang bagong dingding, bigla itong bumigay. Sa kabutihang palad ay walang nasaktan. Ngunit mabilis na kumalat ang balita. Nasira ang gawa ni Mateo. Paano nangyari iyon? Hindi naman siya nagkakamali noon. Nagsimulang magbulungan ang ilang tao. Hindi agad nagsalita si Mateo. Lumapit siya sa nasirang haligi at maingat itong sinuri. Napansin niyang may mga hiwa ang kahoy. May ilang pako ring tila sadyang niluwagan. Hindi iyon normal. May taong gumawa nito. Ngunit wala siyang sinabi. Ayaw niyang magparatang ng walang sapat na katibayan. Lumapit ang may-ari ng bahay. Mateo, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Magalang na yumuko ang panday. Patawad po. Aayusin ko ito ng walang bayad. Hindi siya nagtangkang ipagtanggol ang sarili. Hindi rin niya sinisi ang iba. Tahimik lamang niyang inayos ang lahat mula sa simula. Nakita iyon ng mga tao. May ilan na nagsimulang mag-isip. Kung siya ang may kasalanan, bakit hindi siya nagalit? Bakit siya pa ang gumagastos sa pag-aayos? Makalipas ang 2 araw, muling dumating ang isang malakas na ulan. Ang lahat ng bahay na inayos ni Mateo ay nanatiling matatag. Pati ang bahay na nasira ay hindi na muling nagkaroon ng problema. Unti-unting nawala ang pagdududa ng mga tao. Ngunit hindi doon natapos ang plano ni Donato. Habang pauwi si Mateo isang gabi, napansin niyang may isang batang lalaki na umiiyak sa tabi ng daan. Lumapit siya. Ano ang nangyari? Hindi ko po makita ang nanay ko. Mahinahong hinawakan ni Mateo ang balikat ng bata. Huwag kang matakot. Inihatid niya ito sa bulwagan ng baryo. Hindi nagtagal ay dumating ang ina ng bata, halos maiyak sa pag-aalala. Mahigpit nitong niyakap ang kanyang anak. Maraming salamat, Mateo. Ngumiti lamang ang panday. Higit na mahalaga ang kaligtasan ng bata. Mula sa di kalayuan, tahimik na nasaksihan iyon ni Mang Isko. Lumapit siya kay Mateo bago ito umuwi. Anak, wika ng matanda, maaaring masira ng kasinungalingan ang pangalan ng isang tao sa loob ng isang araw. Totoo po. Ngunit ang mabubuting gawa na paulit-ulit na nakikita ng mga tao ang siyang magbabalik ng kanilang tiwala. Tumango si Mateo. Hindi ko po kailangang patunayan ang sarili ko sa salita. Ipapakita ko na lamang sa gawa. Napangiti si Mang Isko. Iyan ang pinakamahirap gawin. At iyan din ang pinakamabisang paraan. Habang papalubog ang araw, tahimik na naglakad pa uwi si Mateo. Hindi niya alam na mula sa likod ng mga puno ay may isang taong nakamasid. Hindi si Donato, kundi ang mahiwagang matandang manlalakbay. May banayad itong ngiti habang pinagmamasdan ng binatang panday. Tila natitiyak na niyang ang taong napili ng mahiwagang pako ay karapat-dapat sa tiwalang ipinagkaloob dito. Makalipas ang ilang linggo, muling naging payapa ang buhay sa baryo. Ang bagong bulwagang bayan ay nagsilbing sentro ng mga pagtitipon at ang mga bahay na inayos ni Mateo ay patuloy na nagbibigay ng kapanatagan sa mga pamilya. Ngunit isang umaga, isang balita ang gumising sa buong baryo. May isang malakas na unos ang paparating. Mula sa kabundukan ay bumaba ang mga mangangalakal na nagsabing nakita nila ang maitim na ulap at naramdaman ang malalakas na hangin sa mga karatig lugar. Maraming baryo ang nasira ng bagyo at mabilis itong papalapit. Nagtipon ang mga tao sa bulwagang bayan.
Halata ang kaba sa kanilang mga mukha. Ano ang gagawin natin? Tanong ng isang ina. Paano ang ating mga bahay? Sabi naman ng isang matanda. Tahimik na tumayo ang kapitan. Kailangan nating patibayin ang mga tahanan bago dumating ang bagyo. Lumingon siya kay Mateo. Kaya mo ba kaming tulungan? Hindi nagatubili ang panday. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Agad na nagsimula ang buong baryo sa paghahanda. Ang mga kalalakihan ay nagputol ng matitibay na kahoy. Ang mga kababaihan ay naghabi ng mga tali at naghanda ng pagkain para sa mga manggagawa. Ang mga kabataan ay nagdala ng mga kagamitan mula sa paggawaan ni Mateo. Sa loob ng 3 araw ay halos hindi natulog ang binatang panday. Isa-isa niyang sinuri ang bawat bahay. Pinatatag niya ang mga haligi. Pinalitan ang mga sirang pako. Inayos ang mga bubong. Sa bawat tahanang natatapos niya ay nagkakaroon ng pag-asa ang mga tao. Samantala, si Donato ay nananatiling nakamasid. Habang nakikita niyang lalo pang humahanga ang baryo kay Mateo, lalo ring nagdidilim ang kanyang isipan. Lumapit si Bruno. Ginoo, tumutulong ang lahat. Hindi ba tayo sasama? Umiling si Donato. Hindi. Ngunit kapag dumating ang bagyo, pati tayo ay maaapektuhan. Hayaan mo silang umasa kay Mateo. Tahimik na yumuko si Bruno. Sa kanyang puso ay nagsimula na rin siyang magduda kung tama pa ba ang kanyang pinaglilingkuran. Pagsapit ng gabi sa 2 araw, dumating ang unang bugso ng hangin. Unti-unting nagdilim ang kalangitan. Lumakas ang ulan. Humampas ang hangin sa mga puno. Nagsimula nang manginig ang ilang lumang bahay. Nagtipon ang maraming pamilya sa bulwagang bayan. Samantala, si Mateo ay hindi pa rin nagpapahinga. May isang bahay sa pinakadulong bahagi ng baryo ang hindi pa niya nasusuri. Doon nakatira ang mag-asawang matanda na sina Mang Isko at Aling Pilar. Kahit pinipigilan siya ng mga tao, tumakbo siya sa gitna ng ulan. Mateo! Sigaw ng kapitan. Mapanganib na! Ngunit hindi siya lumingon. Pagdating niya sa bahay ng mag-asawa, nakita niyang unti-unti nang bumibigay ang isang malaking haligi. Agad niyang sinuportahan ito gamit ang makapal na kahoy. Ngunit hindi iyon sapat. Napansin niyang ang pundasyon ay malapit ng mabiyak. Wala siyang dalang bagong pako. Bigla niyang naalala ang mahiwagang pako. Dahan-dahan niya itong inilabas. Mahigpit niya itong hinawakan. Kung tunay ngang may layunin ka, bulong niya, tulungan mo kaming mailigtas ang bahay na ito. Maingat niyang ipinukpok ang mahiwagang pako sa pangunahing haligi. Sa sandaling iyon ay tila humupa ang pagyanig ng kahoy. Naging matatag ang buong haligi. Agad niyang inilabas sina Mang Isko at Aling Pilar patungo sa bulwagang bayan. Ilang sandali lamang ang lumipas ay tuluyang bumagsak ang lumang bahagi ng bubong. Ngunit nanatiling nakatayo ang buong bahay. Nakaligtas ang mag-asawa. Pagsikat ng araw ay huminto rin ang bagyo. Lumabas ang mga tao upang tingnan ang pinsala. Maraming puno ang nabuwal. May ilang bubong na natangay, ngunit walang namatay. At higit na matatag ang karamihan sa mga bahay kaysa sa inaasahan nila. Lumapit si Mang Isko kay Mateo. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi na kami nabubuhay ngayon. Umiling si Mateo. Hindi po ako ang dapat pasalamatan. Nagkataon lamang na nakarating ako sa tamang oras. Mula sa di kalayuan ay tahimik na pinagmamasdan sila ni Bruno. Sa unang pagkakataon, nakita niya mismo ang kabutihan ni Mateo. Hindi ito naghahanap ng papuri. Hindi rin ito ipinagmamalaki ang sarili. Napayuko si Bruno. Nagsimula siyang makaramdam ng pagsisisi sa lahat ng pagtulong niya sa masasamang balak ni Donato. Samantala, sa loob ng kanyang paggawaan, nagngangalit sa galit si Donato. Sa halip na bumagsak ang tiwala ng mga tao kay Mateo, lalo pa itong lumakas. Sa galit ay ibinagsak niya ang kanyang martilyo sa sahig. Hindi maaari.
Kung hindi ko siya matatalo sa panlilinlang, ako mismo ang haharap sa kanya. Hindi alam ni Mateo na ang pinakamatinding pagsubok ay hindi na magmumula sa bagyo o sa kahirapan. Ito ay magmumula sa pusong nilamon ng inggit, isang pagsubok na magpapasya sa kapalaran ng mahiwagang pako at ng buong baryo. Matapos ang malakas na bagyo, lalong tumatag ang samahan ng mga taga-baryo. Sama-sama nilang inayos ang mga natumbang puno, nilinis ang mga daan, at tinulungan ang mga pamilyang bahagyang nasiraan ng tahanan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Mateo ay hindi nagpahinga. Araw-araw ay umiikot siya sa baryo upang tiyaking ligtas ang bawat bahay na kanyang inayos. Kapag may nakita siyang maliit na bitak sa dingding o maluwag na bahagi ng bubong, inaayos niya iyon agad, kahit walang humihiling sa kanya. Dahil dito, lalong minahal ng mga tao ang Batang Panday. Ngunit sa kabilang panig ng baryo, halos mawalan na ng pag-asa si Donato. Lahat ng kanyang plano ay nabigo. Hindi nasira ang pangalan ni Mateo. Sa halip, lalo pa itong gumanda. Isang gabi, habang mag-isang nakaupo si Donato sa kanyang pagawaan, tahimik na lumapit si Bruno. "Ginoo," mahina niyang sabi, "hanggang kailan po tayo magpapatuloy sa ganito?" Hindi sumagot si Donato. Marami na tayong nagawang mali. Maring tumingin si Donato sa kanya. "Natatakot ka na ba?" Umiling si Bruno. "Hindi po. Ngunit nakikita ko na ang kabutihan ni Mateo. Lahat ng ginagawa niya ay para sa baryo. Samantalang tayo, hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin." Tumayo si Donato. "Kung gusto mong umalis, umalis ka." Tahimik na yumuko si Bruno. "Maraming salamat sa lahat." Pagkatapos noon ay tuluyan siyang umalis sa pagawaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nag-iisa si Donato. Samantala, kinabukasan ay nagtungo si Bruno sa bahay ni Mateo. Nagulat ang binata nang makita siya. "Bruno, may kailangan akong aminin." Pinatuloy siya ni Mateo. Tahimik silang naupo sa harap ng maliit na mesa. Matagal na hindi nakapagsalita si Bruno. Halatang mabigat ang kanyang kalooban. "Ako ang kasama ni Donato sa mga paninira." Tahimik na nakinig si Mateo. "Wala akong may pagmamalaki. Kami ang lumuwag sa mga pako ng bahay na bumagsak. Kami rin ang palihim na pumasok sa iyong pagawaan." Yumuko si Bruno. "Patawad." Hindi agad nagsalita si Mateo. Makalipas ang ilang sandali ay maraan siyang ngumiti. "Salamat." Nagulat si Bruno. "Hindi ka ba galit?" "Nagkamali ka. Ngunit pinili mong sabihin ang totoo. Hindi madaling gawin iyon." Napaluha si Bruno. "Hindi ko na kayang mabuhay na dala ang kasinungalingan." Hinawakan ni Mateo ang kanyang balikat. "Ang mahalaga ay handa kang magbago." Hindi nagtagal ay isinama ni Mateo si Bruno sa bulwagang bayan. Naroon ang kapitan at ang mga matatanda ng baryo. Sa harap ng lahat ay inamin ni Bruno ang buong katotohanan. Isinalaysay niya kung paano nila siniraan ang bahay, paano nila tinangkang nakawin ang mahiwagang pako, at kung paano sila paulit-ulit na nabigo. Tahimik ang buong bulwagan. Lahat ay nagulat. Tinawag ang pangalan ni Donato. Ngunit hindi siya dumating. Nang puntahan siya ng ilang kalalakihan sa kanyang pagawaan, natagpuan nila itong mag-isang nakaupo. Hindi na ito lumaban. Tahimik lamang siyang sumama sa bulwagang bayan. Humarap ang kapitan. "Donato, totoo ba ang lahat ng sinabi ni Bruno?" Matagal na yumuko ang matandang Panday. Sa wakas ay nagsalita rin siya. "Totoo." Nagulat ang mga tao. Hindi nila inakalang aamin ito. Labis akong nainggit kay Mateo. Akala ko ang tagumpay niya ay dahil sa isang lihim na bagay. Hindi ko nakita na ang tunay niyang lakas ay ang kanyang mabuting puso. Tahimik na nakinig ang lahat. Lumapit ang kapitan. "Dahil sa iyong ginawa, maaari kang palayasin sa baryo."
Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ngunit bago pa man makapagpasya ang kapitan, tumayo si Mateo. "Kapitan." Lumingon ang lahat sa kanya. "May hihilingin po sana ako." "Ano iyon?" "Huwag ninyo siyang palayasin." Nanlaki ang mga mata ng mga tao. "Minsan na rin po akong nagkamali sa buhay. Kung bibigyan natin siya ng pagkakataong magbago, maaaring maging mabuting tao rin siya." Tahimik ang buong bulwagan. Maging si Donato ay hindi makapagsalita. Hindi niya inaasahang ang taong pinakasinaktan niya ang siya pang magtatanggol sa kanya. Unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Lumapit siya kay Mateo. "Patawad. Ilang ulit kitang sinaktan at ikaw pa ang unang nagpatawad." Marahang ngumiti si Mateo. Ang kapatawaran ay hindi nakakabawas sa tao. Mas lalo lamang nitong pinatatatag ang puso. Tumango ang kapitan. "Kung ganoon, hindi ka namin palalayasin, Donato. Ngunit kailangan mong pagbayaran ang iyong pagkakamali sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa baryo." Agad na yumuko si Donato. "Handa po akong tanggapin." Nang araw na iyon, hindi lamang isang tao ang nagbago. Maging ang buong baryo ay natutong ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa galit o paghihiganti. Ito ay nagmumula sa katotohanan, pagpapakumbaba at kakayahang magpatawad. Ngunit habang papalubog ang araw, muling nasilayan ni Mateo ang mahiwagang matandang manlalakbay na nakatayo sa gilid ng kagubatan. Ngumiti ito sa kanya. At sa pagkakataong iyon, bahagya itong tumango na para bang ipinahihiwatig na malapit nang matupad ang tunay na layunin ng mahiwagang pako. Makalipas ang ilang buwan, nagbago ang muka ng maliit na baryo sa paanan na kabundukan. Ang mga dating sirang bahay ay napalitan ng matitibay na tahanan. Ang bulwagang bayan ay naging sentro ng pagkakaisa. Dito ginaganap ang mga pagpupulong, pagdiriwang at pagtutulungan ng mga mamamayan. Unti-unti ring umunlad ang kabuhayan ng mga tao. Mas marami ng magsasaka ang nagkaroon ng magandang ani dahil matibay na ang kanilang mga kasangkapan. Mas ligtas na ring nakapaglalayag ang mga mangingisda dahil maayos na ang kanilang mga bangka. At sa bawat tagumpay ng baryo, isang pangalan ang palaging binabanggit: si Mateo. Ngunit hindi kailanman nagbago ang kanyang puso. Nanatili siyang mapagkumbaba, nanatili siyang masipag, at higit sa lahat, nanatili siyang handang tumulong sa sinumang nangangailangan. Isang umaga, dumating sa baryo ang ilang panday mula sa mga karatig lugar. Narinig nila ang husay ni Mateo at nais nilang matuto sa kanya. Magalang silang yumuko. "Maaari po ba ninyo kaming turuan?" Napangiti si Mateo. "Wala akong lihim na pamamaraan. Ang maituturo ko lamang ay ang gumawa ng tapat at buong puso." Mula noon ay nagsimula siyang magsanay ng mga kabataang nais matutong maging panday. Hindi lamang niya itinuro kung paano humawak ng martilyo, itinuro rin niya ang kahalagahan ng tiyaga, katapatan, pagpapakumbaba, at malasakit sa kapwa. Sa paglipas ng panahon ay lumaki ang kanyang maliit na pagawaan. Mula sa isang lumang kubo ay naging isang maayos na pagawaan na may maraming pugon at kagamitan. Ngunit sa halip na magtrabaho lamang para sa sarili, binigyan niya ng hanap buhay ang mga kabataang dati walang mapasukang trabaho. Isa na rito si Bruno. Sa tulong ni Mateo ay natuto siyang maging mahusay na panday. Hindi nagtagal ay naging isa siya sa mga pinagkakatiwalaang katuwang ng kanyang dating kaaway. Samantala, si Donato ay tuluyang nagbago. Tinupad niya ang kanyang pangako sa baryo. Libre niyang inaayos ang mga kasangkapang pag-aari ng matatanda at mga ulila. Hindi na siya naniningil ng labis. Unti-unti ring naibalik ang tiwala ng mga tao sa kanya. Isang hapon habang nakaupo si Mateo sa ilalim ng malaking punong balete,
muli niyang nakita ang mahiwagang matandang manlalakbay. Tahimik itong lumapit. Malayo na ang iyong narating. Ngumiti si Mateo. Dahil po sa mga taong naniwala sa akin, umiling ang matanda. Hindi. Dahil pinili mong manatiling mabuti kahit mahirap. Inilabas ni Mateo ang mahiwagang pako. Panahon na po sigurong ibalik ito sa inyo. Ngunit marahang itinulak ng matanda ang kamay niya. Hindi ito kailanman naging akin. Naging tagapag-ingat lamang ako. Nagulat si Mateo. Kung gayon, kanino po ito? Ngumiti ang matanda. Ang mahiwagang pako ay hindi pag-aari ng kahit sino. Ito ay lumalapit lamang sa taong karapat-dapat. Tahimik na pinagmasdan ni Mateo ang maliit na pako. Sa unang pagkakataon ay napansin niyang hindi na ito kumikislap tulad ng dati. Unti-unti itong naging karaniwang bakal. Napatingin siya sa matanda. Ano po ang nangyari? Natupad na ang layunin nito. Naipaalala nito sa isang mabuting tao na ang tunay na himala ay hindi nagmumula sa isang mahiwagang bagay, kundi sa isang pusong marunong magmahal at magsakripisyo para sa iba. Pagkasabi nito ay dahan-dahang tumalikod ang matanda. Sandali po. Magkikita pa po ba tayo? Huminto ito at lumingon. Kapag may taong muling mangangailangan ng pag-asa, kapag may pusong handang tumulong nang walang hinihintay na kapalit, maaaring muli tayong magkita. Pagkatapos noon ay naglakad ito papasok sa kagubatan. Hindi na ito muling nakita ni Mateo. Tahimik niyang ibinalik ang pako sa kanyang bulsa. Hindi na niya ito itinuring na isang mahiwagang bagay. Isa na lamang itong paalala ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Makalipas ang ilang taon, ang maliit na baryo ay naging kilala sa buong lalawigan bilang tahanan ng mahuhusay at matatapat na panday. Maraming kabataan ang natutong gumawa ng matitibay na kasangkapan at bahay. Maraming pamilya ang nakaahon sa kahirapan. At sa gitna ng pag-unlad na iyon ay nakatayo ang isang malaking pagawaan. Sa harapan nito ay may isang simpleng karatulang kahoy na may nakaukit na mga salitang, "Ang tibay ng bakal ay nasusukat sa apoy. Ang tibay ng tao ay nasusukat sa kabutihan." Tuwing may batang nagtatanong kay Mateo kung ano ang sikreto ng kanyang tagumpay, lagi lamang siyang ngumingiti at sumasagot. Magtrabaho ka ng marangal, tumulong ka sa kapwa, at huwag mong hahayaang manaig ang kasakiman sa iyong puso, sapagkat ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay ay hindi ginto, pilak o mahiwagang pako. Ito ay ang mabuting pangalan, ang tapat na puso, at ang pagmamahal na kusang ibinibigay sa kapwa. At sa bawat tahanang itinayo ng mga panday na kanyang naturuan, patuloy na nabubuhay ang aral na iniwan ng mahiwagang pako, na ang tunay na himala ay nagsisimula sa kabutihan ng tao. Wakas.